Hello, lovely people all over the world. In the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out sa ating mga taga-subaybay dyan sa Middle East, in the United Arab Emirates, Saudi Doha, in Qatar, Bahrain, Malaysia, Indonesia, Korea, also in Taiwan, in Canada, and Australia. How are you guys? Of course, Filipino saan man sa mundo ay sikat na sikat tayo, di ba? And of course, how can I forget my lovely avid subscribers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay kayong lahat. And of course, our second raffle draw is coming up in a couple of weeks from now. That will be on February 14, Valentine's Day, and our grand prize is that metal detector MD 4080 model. And all you have to do is subscribe this channel, the Mount Suarez TV, and of course my late father's channel. Ang Golden Boy channel ay ating backup channel. Kung sakaling magka-problema ang ating Surigao Sun channel, ay doon tayo lilipat sa The Golden Boy. And one more thing guys, don't skip every ads that will appear on your screens. Ang mga advertisement na yan ay diyan tayo kumukuha ng revenue. Binibigyan tayo ng YouTube ng revenue pag hindi natin i-skip yan. At yan ay para pambili natin ng papremyo sa raffle draws, which are metal detectors. Okay, at patuloy na tayo ngayon guys. Atin ang tunghayan ang aking partial decoding dito sa ulo ng pawikan or ng pagong. Paano ba hanapin ang treasures in two different ways? Alright guys, ito yung picture na padala sa atin ng ating ka-TH. Ito ay isang malapad na bato na kung saan sa likod daw niyan ay may letrang X at mayroong mahaba na guhit. Kaya lang hindi nakikita sa picture. Okay, so sa palagay ko ito ay ulo ng pagong or turtle. Kasi yung dulo niya ay parang pinorma siya na maging marker or pointer. At nilagyan ng dalawang mata. Isang malaking mata dito sa bandang kanan kung nakaharap siya sa kanan na mata at isang maliit sa kaliwa. At parang may letter S or parang maliit na ahas sa pisngi ng parang bulati lang sa pisngi ng kanyang kaliwang pisngi. Okay, ang unang gawin guys ay tingnan ito kung ito ba ay true and true hole, kung yan ay tumatagos ba na butas sa kabilang mata na maliit. Kasi hindi naman pwedeng dito tayo titingin tapos papunta sa itaas. Wala nang lupa sa itaas, hangin na lang. Kaya kung mangyari na ito ay butas sa loob niyan, kung nagaganyan yan, at kung masisilip natin yan na may butas na tinatawag na through and through na hole, ang meaning yan ay peeping hole. Yung peep hole, yan ay sinisilip na ang makita diyan ay butas at tatagos sa kabila. At yan ang alignment. Kung saan tatama yung paningin natin ay doon ang hukay. Alright guys, imagine na lang na mayroong tubo diyan na nakaganyan yung tubo sa loob. And then kung silipin mo yan ng mata mo ay mayroon talagang tatamaan yan na spot or parte ng lupa sa unahan. Sa palagay ko nasa 3 meters lang or 4 meters sa unahan yan. Okay, pero kung hindi yan true and true na butas ay iba naman ang paghanap niyan. Okay, so tingnan muna natin ang naka-side view na picture. Ito yung naka-side view na picture, which is kung saan maliit lang yung mata ng kaliwang pisngi niya, at ito yung sinasabi ko na parang bulati lang, nakaganyan. Ang parang letter S na ito ay
parang nagbigay siya ng indikasyon na mas importante ang kaliwang pisngi. Parang pisngi ni Mike Tyson, di ba? Yung boxer, merong tattoo yung kanyang kaliwang pisngi. Katulad din ito, yung parang letter S na baliktad o parang ahas na bulati lang. Ganyan, maliit. Parang siya seahorse, nagaganyan. Yan ay nagbibigay importansya or nagbibigay ng bigat or weight dito sa kaliwang pisngi niya. Meaning to say, I try to look sa east side kasi papunta dito ay east. Try to look at east at may makikita kang mga signs or symbols. Okay, so tingnan natin ang mapa kung saan nakalagay ito. Ito yung kanilang drawing, guys, or sketch. Ito yung bato na parang turtle, na may turtle head. At nakalagay sa likod ay X. Ano bang ibig sabihin ng X? Ang X can be a symbol for distance, or an X is just a marker na nagsasabi na ito na yung lugar na importante. Naka-zero in ka na, naka-zero in, parang target yan na ito na yung target. Ngayon ay hindi natin ma-accurate kung saan hukain. Kaya meron siyang binigay dito na dalawang guhit. Ang dalawang guhit na yan ay nagbibigay ng direksyon at ng distansya. So papunta siya doon. Okay, at para mas malinaw ay meron akong pinaganda na pictures na drawing ko, guys. Nilagyan ko ng color para mas maganda tingnan. Pero bago pa yun ay tingnan natin kung bakit bang napakaraming bato at napakaraming signs na nilalagay. Ito meron dito at meron din dito. Kasi ang mga Hapon sa area na 100 meters circumference, sa ganyang area, kung pabilog yan, ang area na 100 meters to 200 meters circumference ay meron talagang maraming signs para hindi sila maligaw. Ay inulit-ulit nila yung paglagay ng mga paa meaning trail sign, meaning paglalakbay or paghakbang, meaning to say hakbang ka pa doon kasi itong isa ay nakaturo doon, so hakbang dito at din hanap ka ng mga signs. Dito naman meron ding paa dito, ito. So meaning to say, hakbang ka dito papunta at hanapin mo yung mga sign. Ito rin ay sign na merong treasure. Hanapin mo lang. Hanapin mong ibang signs na nagtuturo ng direksyon. Kaya ganun, guys, ang treasure site talaga ay napakaraming mga markers niyan na all in all, ang lahat ng mga markers na yan ay nag-converge. Lahat yan ay papunta lang sa isang treasure digging spot. Ganyan yan. Halimbawa, ito yung mga sign nagtuturo at ang ending niyan ay isang lugar lang ang ituturo nila. Ganyan yan kasi pag naligaw na yung mga Hapon for 70 years, pagbalik nila, hindi nila matandaan yung mga bato na nilagyan nila ng mga marka. Kaya ang ginagawa nila ay dinadami yung mga hugis paa na simbolo ng hakbang or trail at yung mga butas na simbolo ng kanilang flag, yung bilog, ay marami yan kasi diyan nila ma-remember ang kanilang lugar na Japan na merong flag na bilog ang gitna. Kaya maraming bilog na sign sa treasure. Kaya lang kailangan observant kasi karamihan ng bilog or butas ay gawa lamang sa nature, gawa sa tulo ng ulan. Sa maraming panahon or taon na nakalipas, ang tulo ng ulan ay magbubutas yan sa bato. Example, mayroong mataas na kahoy sa tabi ng bato. Ang tulo ng ulan doon galing sa mga sanga ay bubutas yun sa bato. Kaya kailangan marunong tumingin kung ang butas ay gawa ba ng kalikasan or gawa ba ng tools like chisel. Okay, guys, so atin ang
tingnan ang aking drawing. Alright, okay. So ito na yung drawing ko guys na kinulayan at tinanggal ko na yung ibang mga bato na hindi na importante sa pag-analyze ng treasure spot. Okay, at wala siyang mga marka na yung mga markings na parang Koreans na alphabet. Yung mga ganun na parang modified kanji letters, yun ang mga palatandaan ng imperial treasures. Pero pag ganitong mga paa, mga heart, mga foot marker, mga bilog, ito ay indikasyon ng mga ibinaon ng mga karamihan na nagbaon kasi ng sarili lang nila na pagkabaon ay mga Koreans. Kasi yung mga Koreans naman ay hindi talaga yun mga Hapon. Kaya medyo meron silang rebelde na pag-iisip na hindi na natin to ibigay sa emperor. Hindi naman natin emperor yan. Korean tayo eh. Kaya lang member tayo ng GIA. Kaya ibaon natin to pare, ganyan. Ganyan na mentality. Na hindi natin to ibigay doon kay Yamashita. Sa atin lang to, kaya ganyan ang nangyari. May mga Korean soldiers na mayroong naipon na mga ginto na hindi yan mga gold bars kasi si Yamashita lang ang nagpatunaw ng mga jewelries na ginawang gold bars para dalhin sa Japan pabalik. Kaya itong mga nakaw lang ng mga jewelries na mga nilalagay sa ammunition box, karamihan ang nagbaon yan ay Korean. Kaya yung heart signs, yung foot marker, yan ay mga Korean symbols. At karamihan yan ay 5 meters or 5 yards distance lang sa kanilang final treasure marker. Okay. So ito guys ang kwento dito sa all circumference ng area. Maguluhan ka talaga dito kung dito ka magumpisa ay makita kang foot trail, papunta ang foot trail dito. Ngayon, ang sabi naman ng butas dito ay merong treasure sa paligid. Hanap ka pa ng ibang sign. Kaya nakita mo ito. Wala kang maintindihan dyan kasi napakaraming marka-marka. Meron na namang foot trail. At ang foot trail ay nagturo dito at nagsasabi na check. Dalawang guhit yan. Check at 10 meters. Dalawang guhit sa Korean is 10 meters. Sa Japanese that is 20. Malayo ang Japanese mag-hukay or magbaon. So check, sabi dito ay check at 10 meters sa unahan. Kaya ito siguro yung 10 meters. At sabi naman dito, meron na namang distance na ibinigay na check another 10 meters at 10 meters na naman papunta doon. Wala namang ibang makikita kundi ito. At dito naman ay parang siya na yung pinaka main event. Siya na yung pinaka symbol or marker ng treasure dyan. Kasi kompleto siya. Merong mata, merong nose, ang turtle, at merong ding guhit sa likod. Yung nakita ng mga kaibigan ng father ko na turtle na meron siyang butas sa likod na binarina ay doon mismo sa loob ng Turtle Rock ang treasure. Kaya i-check nyo ito guys, una, para hindi kayo mapagod sa pagbigay ng mga measurement dyan, ay kukuha muna kayo ng, of course, yung martilyo. Hanapin natin yung ito yun guys, para hindi kayo mapagod sa pag-analyze sa mga distances niyan, ay kuha muna kayo ng martilyo or tinatawag natin na maso. At pukpukin yung bato na yan kasi baka treasure enclosed in the rock. Mapapagod lang kayo sa paghuhukay. Yun pala, ang treasure ay nasa bato. So kung anong tunog ng solid rock at hollow rock, dapat malaman nyo yun guys. Testing kayo ng mga hollow rock or yung septic tank. Ganun ang tunog ng hollow rock. Okay? So pagpukpok nyo dito, kung wala talagang hollow rock na tunog, walang tunog na medyo hollow siya, matigas talaga, at yung kanyang duration ng sound range, sound duration ay
Solid talaga. Hindi walang duration na medyo mataas na duration ang hollow rock. Kaya kung wala yan ay of course start na tayo sa pag-decode ng distances. Okay, so yun ang unang method natin, yung martilyo. Okay. So ngayon, dahil sa sabihin natin solid, meaning to say ay mag-decode na tayo kasi solid rock, walang laman. At kung hindi tunog, wala siyang tunog guys na kung wala siyang tunog na hollow, huwag nyo nang basagin ang bato. Kasi baka may darating dyan or darating ako dyan, tapos wala na tayong ma-analyze. Tulad nung pinuntahan ko na isang lugar, sabi nila ang bato ay mayroong 3 araw. Pagdating ko doon, wala na ang bato. Durog na. Inano nila, yung nilagyan ng apoy, tapos uminit na, binuhusan ng tubig. Ang resulta, napulbos yung bato, nawala yung sign. Kaya ang aking recommendation ay yung martilyo lang, huwag nyo nang biyakin at sunugin para meron pa tayong matingnan or ma-analyze na mga treasure sign pag sakaling makapunta ako diyan. Okay, so X can be signifies 10 meters kasi yan ay 10, or an X can be a beginning point or X tulad ng target. Nandyan ka mag-target sa X. So ito na yung target natin guys. Nandyan ang treasure dyan, malapit na. At ito ang binigay niya na distansya, which is papunta sa ulo. Papunta dito sa ulo ng turtle. At ang dalawang guhit na yan na mahaba, yan ay 10 kada isa. So meaning to say times 2 equals 20 meters or 20 yards. So check tayo guys, papunta. Saan ba tayo papunta ng 20 yards? Sundin natin ang ulo ng pagong. So ang ulo ng pagong nagaganyan yan. So 20 yards tayo, at kung eksakto na dito tatama ang 20 yards sa smiley face na yan, kasi alam naman natin pag smiling face sign ay dyan mismo sa harapan niyan or sa bato or dyan mismo sa baba niya ang treasure. Pag naka-smile na yan, ang treasure ay hindi nalalayo sa bato kung saan naka-smile yung treasure marker na yan. Okay, so that is kung eksaktong 20 yards yan guys, ito yung treasure. Ayan. At bakit naman natin alam na yan ang treasure? Kasi dito kung tingnan nyo, ito ay parang hindi na to nagtuturo ng distance, parang mata na yan. Kung tingnan natin, yan ay parang mata na nakatingin dyan sa smiling face. Ang dalawang mata niya ay nakatingin, meaning mabigat ito na marker. Itong smiling face ay napakabigat na marker yan kumpara sa iba pa dito. Kaya ang aking option number 1 ay ang make that option number 2 na ito. Kasi kanina ay pinukpok natin ang bato, which is option number 1. So ito yung option number 2. Dito mismo guys sa smiling face, ang inyong hukay or katukin muna ang bato, baka yan ay hollow rock. At kung mga giveaways, alam naman natin na isang barita lang yan. Pag giveaways at mga jewelries lang na nagalagay sa box, minsan lang or bihira lang na merong gold bars sa mga giveaways. Kasi ang gold bars naman, yan ay pag-aari ng emperor. At yan ay sila Yamashita na ang namahala diyan. Si Takeda, Yamashita, Huma, saka yung iba pang kasama sa grupo na tinatawag na Kin no Yori or Yori no Kin, the Golden Lily Group, which is ang pinaka-leader doon ay ang emperor ng Japan na si Hirohito Showa. Okay, so option number 2 ito guys, itong smiley face. At saan ba option number 3 natin? Saan makikita? Okay, ito yung sinabi ko kanina na tingnan ang mata ng turtle. At ito yung maliit na mata na mayroong bulati sa kanyang pisngi. At sa kabila ay malaking mata.
Ngunit yung malaking mata kung tingnan natin ay nakatingin na doon sa langit. Kaya sa palagay ko ay i-align lang itong dalawang mata. I-align yan at kung saan yan nakatingin, sa palagay ko ay dito yan nakatingin sa bato na ito na napakaraming sign. Kaya ang nilagyan ng bulati yung pisngi na yan para bigyan importansya ang kanyang left na pisngi, ang kanyang kaliwa ay napaka-importante kasi may bulati kumpara sa kabila, di ba? So, ganyan na yan. So, kung i-align natin ng dalawang mata ay tatama siya dito sa bato. Wala na kasing ibang bato diyan. At ito ay napakaraming sign na bato. Kaya kaduda-duda na nasa bato or under sa bato. Ganon din ang gawin. Kunin yung martilyo. Kunin naman guys itong martilyo. At pukpukin na naman yung gilid ng mga bato na yan. At kung may hollow rock, dyan nyo na tibagin yan. Kung yan ay may tunog hollow, tibagin nyo na kasi merong laman. Okay, at kung solid siya at walang tunog, ano ba ang last option natin? Ito yung option number 2. Ito yung ating option number 2 guys, di ba? Itong bato na ito. So, this is option number 2. Option number 3 na pala. Kasi number 2 yung sa itaas. Ito ay number 2. So, ito ay number 3 option. At nang hinukay natin ang gilid or biniyak natin ang bato, tinibag, walang laman. Ang lahat ng gilid nito hinukay natin or ang under niyan ay ang baba niya hinukay natin, wala talaga. Hindi naman tayo mapapagod guys sa paghuhukay kasi 2 meters palagi lang ang test dig. At kung walang makikita sa 2 meters na mga anomalya tulad ng mga basag na botilya, kung wala yan sa 2 meters, mga dahon na lata, black soil, mga bamboo na putol-putol, kahoy, pag wala ang mga ganun, mga buto ng hayop, pag wala talaga yan, huwag na kayong magpatuloy pa sa 3 meters. Mapapagod lang, walang laman ang lupa. Okay, so, ang last resort, ang option number 4 natin. Ano ba guys? So, kunin natin ang tinatawag na yung standard distance nila na palaging 357. Ayan. Pag Korean ang magbaon ay karamihan na distansya ay 357 galing sa marker. That is in meters. So tingnan natin dito guys, kung ito ang 3 meters dito, hukay tayo diyan ng test dig. 3 meters at kung wala dito, sa kalagitnaan nitong pagong saka itong bato na ito, kunin natin ang gitna ng dalawang bato na ito, yung straight line. Kunin natin at kung wala diyan sa 3, continue tayo sa 5 at kung wala dito sa 7 or para sigurado gagawa tayo ng paublong na hukay na nagaganyan. Di ba guys, kasi ang mata ng turtle ay nakatingin dyan, kaya dyan tayo maghukay ng parang kanal ang gawin, nakatingin dyan ang mata. Ito naman ang bato, ang tulis niya ay nakatingin dyan. Pero sa palagay ko, mas mabigat ang aking spekulasyon na dito lang sa may smiley face makuha. Kasi naka-smile na nga yan. Yan ang meaning ng smiling face na treasure marker. Meaning to say, yan na yan. Kuha na. Nasa harapan na ang treasure pag naka-smile. Meron pa kasi siyang dalawang mata at nakatingin din dyan. Dito naman, mata lang ng turtle ang nakatingin. At ang kanyang ilong ng turtle ay pointer yan ay nakatingin sa smiley face. Kaya bet ko ang smiley face kaysa dito. Okay, kayo na ang maghusga guys kung saan nyo hahanapin. Ang akin lang naman ay additional guide at hindi ito ang konkreto na guide. Hindi ito complete kaya partial decoding lang tayo. Ang ginawa ko, hindi yan sigurado, ngunit kung nasubukan nyo yung ibang paraan tapos hindi nyo nakita, pwede nyo subukan ang aking paraan
kasi ito ay nagbibigay din ng guide. Hindi naman 100%, ngunit baka 50, 40, 30, or 20% na makakatulong ito sa inyong paghanap ng mga Yamashita treasures. Alright, Surigao-san ay magpaalam na ngayon. Maraming salamat sa panunood. Don't forget, don't stop chasing for your golden dreams. At ingat kayo palagi at huwag sirain ang kalikasan. Ibalik ang mga lupa na mga nakuha nyo sa paghuhukay. I-fill back kung saan ang butas, ay ibalik ang mga lupa para walang madisgrasya sa ating mga treasure hunting project. Okay, see you next video. Paalam na. Ciao for now.